Sa isang madilim na umaga sa simula ng Hunyo 2024, ang ilog Agusan sa lungsod ng Butuan ay nababalot pa rin ng manipis na hamog. Ang agos nito ay mahinahon, tila walang kamalay-malay na sa araw na iyon ay magiging saksi ito sa isang madilim na kabanata. Ang nayon ng mga mangingisda sa barangay Agusan Pequeño ay tahimik pa. Tanging ang tilaok ng mga manok at ang malumanay na paghampas ng tubig sa mga haliging kahoy ng mga bahay sa pampang ang maririnig. Sa isang maliit na bangka, isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Kiko ang abala sa paghagis ng kanyang lambat. Mahigit 60 taon na siya. Payat ang kanyang katawan, at ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na iniukit ng sikat ng araw at ng hangin mula sa ilog. Mula pagkabata, dito na siya kumukuha ng ikinabubuhay, pinapakain ang kanyang asawa at 3 anak mula sa mga isda at hipon na kanyang nahuli araw-araw. Kilala siya ng mga taga-nayon bilang si Kiko Mangingisda, isang simpleng tao na mahilig magbiro sa kabila ng madalas na pagsubok sa buhay. Ngunit sa umagang iyon, ang kanyang ngiti ay naglaho. Habang hinihila niya ang kanyang lambat, napako ang kanyang tingin sa isang bagay na sumabit sa kumpol ng mga water lily. Inakala niya noong una na isa lamang itong lumulutang na troso, ngunit habang papalapit, napagtanto niyang hindi iyon kahoy. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib at tila nahirapan siyang huminga. Ang nakalutang doon ay ang katawan ng isang lalaki, nakadapa sa tubig. Ang likod nito ay bahagyang nakikita sa pagitan ng mga dahon ng water lily. Nanginig si Mang Kiko. Nabitawan niya ang kanyang sagwan. Pakiramdam niya ay nanigas ang buo niyang katawan. Nagmamadali niyang kinapa ang kanyang bulsa at inilabas ang isang lumang telepono na palagi niyang binabalot sa plastik upang hindi mabasa. Nanginginig ang kamay, pinindot niya ang numero ng himpilan ng pulisya sa Butuan. Ang pulis na sumagot sa tawag ay nagsalita ng mahinahon sa simula, tinatanong kung ano ang nangyari. Halos mawala ng boses si Mang Kiko dahil sa matinding pagkabigla. Nautal-utal lamang niyang sinabi na malapit sa barangay Agusan Pequeño, may isang bangkay ng lalaki na sumabit sa mga water lily. Nagpakilala siya, sinabing ilang dekada na siyang mangingisda at imposibleng magkamali siya ng nakita. Agad na naging seryoso ang tono ng pulis. Mabilis niyang itinala ang ulat, pinapakalma si Mang Kiko na manatili sa lugar at huwag hawakan ang anuman. Pagkatapos noon, agad niyang tinawagan ang kanyang nakatataas. Hindi nagtagal, umalingaw ang tunog ng sirena ng sasakyan ng pulisya sa kalsada sa Pampang, at isang agarang utos ang ipinadala sa Butuan City Police Office. 10 minuto lamang matapos ang ulat, isang police patrol boat ang mabilis na humawi sa agos ng Agusan, lumilikha ng maliliit na alon sa likuran nito. Sakay ng bangka ay si Police Major Antonio Tonyo Reyes, ang Deputy Chief ng Criminal Investigation Unit. Seryoso ang kanyang mukha, matalim ang titig ng kanyang mga mata. Alam niya na ang mga ulat tungkol sa bangkay sa ilog ay hindi kailanman simple. Pagdating ng bangka, ang Pampang ay puno na ng mga residente. Nagkukumpulan sila, may mga nagbubulungan, may mga nagtatakip ng bibig dahil sa takot. Si Mang Kiko ay nakatayo sa unahan, itinuturo ang direksyon ng mga water lily. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Sinabi niya sa nanginginig na boses na naroon pa rin ang katawan. Ibinaba ng mga pulis ang isang mas maliit na bangka. Dahan-dahang sumagwan ang 2 miyembro, papalapit sa puntong itinuro. At totoo nga, isang katawan ng lalaki ang nakadapang lumulutang sa tubig. Maingat nila itong hinila patungo sa bangka at dinala sa Pampang. Ang mga tao sa Pampang ay natahimik. Ilang mga ina ang yumuko, may mga bumubulong ng panalangin. Ang bangkay ay mukhang nasa edad 40. Malakas pa ang pangangatawan, nakasuot ng simpleng damit tulad ng karaniwang residente sa nayon. Walang malinaw na sugat, tanging ang mukha lamang na nangingitim na asul dahil sa matagal na pagkababad sa tubig. Agad na nag-utos si Major Reyes na lagyan ng police line ang lugar. Pinagbawalan niya ang sinuman na lumapit. Pinaatras ng kanyang mga tauhan ang mga tao upang mapanatili ang kaayusan. Sa isang matatag na boses, sinabi niya na manatiling kalmado ang lahat dahil ginagawa nila ang kanilang tungkulin. Si Mang Kiko ay nakatayo sa di kalayuan, maputla ang mukha. Ibinulong niya na sa buong buhay niya sa ilog na ito, ngayon lamang siya nakakita ng bangkay na lumutang ng ganoon kalapit. Nakaramdam siya ng matinding takot na para bang pati ang sarili niyang katawan ay nanginginig.
Natagpuan ng mga pulis ang isang pitaka sa bulsa ng pantalo ng biktima. Sa loob nito ay may ilang piraso pa ng pera at isang identification card. Isang smartphone din ang natagpuan. Bagamat basa na, walang palatandaan ng pagnanakaw. Nagkatinginan ang mga investigador, puno ng tanong ang kanilang mga isipan. Tinitigan ni Major Reyes ang katawan ng matagal. Sa kanyang isipan, alam niyang nagsisimula pa lamang ang trabaho. Nagbigay siya ng maikling utos na dalhin ang bangkay sa Butuan Medical Center para sa autopsy. Tanging ang forensic doctor lamang ang makakapagsabi ng tunay na sanhi ng pagkamatay. Ang patrol boat ay muling umalis, dala ang walang buhay na katawan. Dahan-dahang nagsialisan ang mga taga-nayon, ngunit bakas pa rin sa kanilang mga mukha ang pagkabigla. Si Mang Kiko ay nanatiling nakatayo, nagluluha ang mga mata. Hindi niya inasahan na ang umagang dapat sana'y tahimik ay magiging simula ng isang mahabang kwento. Sa araw na iyon, ang barangay Agusan Pequeño ay nayanig sa balita ng kalungkutan. Isang bangkay ang natagpuan sa ilog, at walang sinuman ang nakakaalam na ang pagkatuklas na ito ay simula pa lamang ng pagbubukas ng isang madilim na lihim na iayanig sa isang pamilya at sa maliit na komunidad sa tabi ng Agusan. Dinala ang bangkay ng lalaki sa Butuan Medical Center sa isang mainit na tanghali. Sa labas ng ospital, ilang residente na sumaksi sa proseso ng pagkuha sa bangkay ay nagkukumpulan pa rin. Mahina silang nag-uusap, tila natatakot na marinig ng pamilya ng biktima ang kanilang mga sinasabi. May mga naghihinala na ang biktima ay isang dayo na nalasing at nahulog sa ilog. Mayroon ding nagsasabi na marahil ay nadulas siya habang naglalakad sa pampang matapos uminom ng alak. Lahat ay haka-haka lamang dahil wala pang kasiguraduhan. Ngunit malinaw sa kanilang mga mukha ang takot at pag-usisa. Sa morgue, isinagawa ng forensic team ang paunang pagsusuri. Itinala nila na ang biktima ay isang lalaki na nasa edad 43. Malusog at maskulado ang kanyang katawan. Buo pa ang damit, simpleng pantalon na tela at isang basang polo shirt. Walang bukas na sugat, walang senyales ng pakikipag-away. Lahat ay mukhang normal, na para bang nahulog lamang siya sa ilog at hindi nagawang iligtas ang sarili. Sa bulsa ng kanyang pantalon, natagpuan ang isang pitaka na naglalaman ng mahigit 2,500 at isang na may pangalang Ricardo de Leon. Mayroon ding isang smartphone na basang-basa. Lahat ng gamit ay buo, walang tanda ng pagnanakaw. Dahil sa natuklasang ito, naisip ng mga pulis na kung mayroong krimen, dapat sana ikinuha ng salarin ang mga mahahalagang gamit. Ngunit ang katotohanan ay naroon pa ang lahat. Si Major Antonio Reyes, na naroon din sa ospital, ay taimtim na nagmamasid. Pinakinggan niya ang paliwanag ng doktor na nagsabing ang paunang hinala sa sanhi ng pagkamatay ay pagkalunod matapos malasing. Ito ay tugma sa impormasyon mula sa mga residente na sa paligid ng Agusan Pequeño ay maraming maliliit na karinderya na nagbebenta ng alak at hindi na bago ang mga kaso ng taong nahuhulog sa ilog matapos uminom ng labis. Isang opisyal ang nag-abot ng karagdagang ulat kay Major Reyes. Sinabi niya na ang biktima ay huling nakita noong gabi bago iyon sa isang kainan malapit sa pampang kasama ang isang binata. Matagal silang umupo, uminom ng marami at pagkatapos ay nakitang umuwi ang biktima na pajuwang-giwang ang lakad. Ang testimonya na ito ay lalong nagpatibay sa pansamantalang hinala na namatay ang biktima dahil sa isang aksidente. Gayunpaman, hindi pa rin mapalagay ang kalooban ni Major Reyes. Itinuro sa kanya ng kanyang mahabang karanasan na hindi lahat ng mukhang simple ay talagang simple. Ipinag-utos pa rin niya na isagawa ang isang kumpletong autopsy. Para sa kanya, ang tungkulin ng pulis ay hindi lamang tanggapin ang madaling paliwanag, kundi hanapin ang tunay na katotohanan. Samantala, mabilis na kumalat sa nayon ang balita tungkol sa natagpuang bangkay. Sa mga kapihan, sa tabi ng pantalan, pinag-uusapan ito ng mga tao. Ang ilan ay nagpahayag ng pakikiramay. Ang iba naman ay nagtatanong, itong si Ricardo de Leon ba ay talagang kilala natin? May nagsabing kararating lang niya mula sa Cebu matapos ang maraming taon ng pagtatrabaho doon. Mayroon ding nagsabing kabubukas lang niya ng maliit na talyer sa nayon. Sa bahay ng pamilya de Leon, mabigat ang kapaligiran. Ilang kapitbahay ang dumating upang kumpirmahin ang balita. Isang batang babae na may maputlang mukha ang lumabas upang harapin ang mga pulis na dumating upang magbalita.
Siya si Elena Santos, ang asawa ni Ricardo. Namumugto ang kanyang mga mata dahil sa magdamag na pag-iyak. Sinabi niya na mula pa noong nakaraang gabi ay hindi umuuwi ang kanyang asawa at hindi makontak ang kanyang telepono. Hinanap na niya ito sa ilang lugar, ngunit walang resulta. Nang marinig niya na ang natagpuang bangkay ay may mga katangiang katulad ng kanyang asawa, biglang nanlambot si Elena. Nanginginig ang kanyang mga kamay, bumubulong ng panalangin ang kanyang mga labi. Hiniling sa kanya ng mga pulis na pumunta sa ospital upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan. Sa pajuwang-gewang na mga hakbang, dinala si Elena sa ospital. Sa morgue, nang buksan ang puting tela at malinaw na nakita ang maputla at nangingitim na mukha ni Ricardo, napasigaw ng malakas si Elena. Halos matumba ang kanyang katawan. Napuno ng iyak ang silid. Sinubukan siyang pakalmahin ng mga kamag-anak na kasama niya, ngunit masyadong malaki ang kalungkutan para pigilan. Opisyal na nakilala si Ricardo de Leon bilang biktima. Itinala ng mga pulis ang lahat ng pahayag ng pamilya. Samantala, sa labas ng silid, lalong naniwala ang mga residente na ang pangyayaring ito ay isang aksidente lamang. Nagbulungan sila na si Ricardo ay kilala talagang mahilig uminom kapag kasama ang mga kaibigan. Para sa kanila, ang pagkamatay dahil sa pagkalunod matapos malasing ay hindi kakaiba sa isang lugar na malapit sa ilog. Ngunit ayaw ni Major Reyes na magmadaling isara ang kaso. Tinitigan niya ang bangkay ni Ricardo na may mga matang puno ng tanong. Mayroon pang hindi malinaw. Bakit ang isang malusog na lalaki na marunong lumangoy ay malulunod sa isang ilog na hindi naman ganoon kalalim? Bakit walang saksi na direktang nakita nang siya ay mahulog? Sa kanyang opisina, nagsulat si Reyes ng isang maikling tala. Minarkahan niya ang kasong ito bilang nangangailangan pa ng malalim na investigasyon. Sa kanyang puso, nararamdaman niyang mailihim pa na nakatago sa likod ng pagkamatay ni Ricardo de Leon. Sa araw na iyon, umuwi ang mga residente ng Barangay Agusan Pequeño na maihalo-halong damdamin. May awa, may takot, at mayroon ding ginhawa dahil ang mga pulis ay kumikilos na. Ngunit hindi nila alam na ang mukhang simple ay magbubukas ng daan patungo sa isang kwentong mas madilim pa. Nang hapong iyon, tahimik pa rin ang himpilan ng pulisya sa butuan. Isang opisyal ang nagsusulat ng ulat nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. Isang babae ang tumakbo papasok na may maputlang mukha, humihingal, at ang mga mata ay namumula at namumugto dahil sa pag-iyak. Siya si Elena Santos, ang asawa ni Ricardo de Leon. Nanginginig ang boses ni Elena, halos hindi marinig. Sinabi niya na mula pa kagabi ay hindi umuuwi ang kanyang asawa. Nagpaalam si Ricardo na lalabas kasama ang isang pamangkin para kumain at uminom sa isang karinderya malapit sa ilog. Ngunit hanggang umaga ay hindi siya bumalik. Patay ang kanyang cellphone. Lahat ng mga kaibigang tinanong ay walang alam sa kanyang kinaroroonan. Mula pa madaling araw ay hinahanap na siya ni Elena, naglalakad mula sa isang bahay patungo sa isa pa, nagtatanong sa paos na boses dahil sa pag-aalala. Ngunit wala pa ring resulta. Ang pulis sa desk ay nakinig ng mabuti. Itinala niya ang lahat ng sinabi at sinubukang pakalmahin si Elena. Ngunit sa kanyang isipan, agad niyang naalala ang ulat kaninang umaga tungkol sa bangkay na natagpuan sa ilog. Ang edad ng biktima, ang damit, at maging ang pitaka na buo pa ay halos kapareho ng ikinuwento ni Elena. Naramdaman niyang tumayo ang kanyang mga balahibo dahil sa hinala. Agad itong ipinaalam ng opisyal sa kanyang commander. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Major Antonio Reyes sa himpilan. Sa seryosong mukha, pinaupo niya si Elena. Pagkatapos, sa isang malumanay na boses, tinanong niya ang mga huling katangian ng damit na suot ng kanyang asawa. Nanginginig na sumagot si Elena, binanggit ang kulay ng polo shirt na suot ni Ricardo noong gabing iyon, ang simpleng pantalon at ang tsinelas na karaniwan niyang ginagamit. Lahat ng impormasyong iyon ay eksaktong tumugma sa natagpuan ng mga pulis. Biglang natahimik ang silid. Huminga ng malalim si Major Reyes. Alam niyang sa sandaling iyon ay kailangang harapin ni Elena ang mapait na katotohanan. Kaya't nagpasya siyang dalhin si Elena sa Butuan Medical Center para sa opisyal na pagkakakilanlan. Ang biyahe patungo sa ospital ay tila napakatagal. Nakaupo si Elena sa likod ng patrol car, nakayuko ang mukha, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang kanyang belo.
Sa kanyang puso, umaasa pa rin siyang lahat ng ito ay isang pagkakamali lamang, na si Ricardo ay buhay pa at nasa kung saang lugar. Ngunit ang madilim na tingin ng mga pulis sa paligid niya ay unti-unting pumapatay sa pag-asang iyon. Pagdating sa morgue, lalong bumigat ang kapaligiran. Ang amoy ng gamot at ang lamig ng silid ay nagpanginig sa buong katawan ni Elena. Isang opisyal ang nag-alis ng puting tela na nakatakip sa mukha ng biktima. Sa isang iglap, humagulgol si Elena. Ang maputlang mukha na nakahiga doon ay ang mukha na kilala na niya ng mahigit 10 taon. Ang mukha ng asawang hinintay niya buong magdamag. Hindi na kinaya ng kanyang mga binti ang kanyang katawan. Napaluhod siya sa sahig. Umalingaw-ngaw ang kanyang iyak sa buong silid. Sinubukan siyang itayo at pakalmahin ng mga kamag-anak na kasama niya, ngunit hindi mapigilan ang kanyang kalungkutan. Dumating ang ilang nurse upang tumulong, binigyan si Elena ng tubig upang kumalma. Ngunit patuloy pa rin sa pag-agos ang kanyang mga luha. Si Major Reyes ay nakatayo sa isang sulok, naluluha rin ang mga mata. Bilang isang investigador, madalas na siyang nakakakita ng mga taong umiiyak dahil sa pagkawala ng isang mahal sa buhay. Ngunit sa tuwing nasasaksihan niya ang ganitong mga eksena, naninikip pa rin ang kanyang dibdib. Alam niyang tungkulin ng pulis na hanapin ang katotohanan, ngunit sa likod nito ay may tunay na pighati. Pagkatapos noon, pinirmahan ni Elena ang identification report. Sa nanginginig na kamay, isinulat niya ang pangalan ng kanyang asawa, Ricardo De Leon, bilang biktima. Ang tinta sa papel ay tila nagpatibay sa isang katotohanang hindi na niya matatakasan. Agad na kumalat sa nayon ang balita na ang natagpo ang bangkay ay si Ricardo De Leon nga. Nagulat at nakiramay ang mga residente. Sa mga kapihan, pinag-usapan ng mga tao na si Ricardo ay kararating lang mula sa Cebu ilang buwan na ang nakalipas. Kilala siyang masipag na manggagawa, kabubukas lang ng isang maliit na talyer malapit sa kanilang bahay. Marami ang hindi makapaniwala na mamamatay siya sa pagkalunod dahil lamang sa kalasingan. Ngunit mayroon ding nagbubulungan na minsan ay umiinom nga si Ricardo kapag may mga pagtitipon kasama ang mga dating kaibigan. Sa bahay ng pamilya De Leon, ang kapaligiran ay naging isang malalim na pagluluksa. Naglatag sila ng mga banig, nag-ayos ng mga upuan para sa mga kapitbahay na darating para sa lamay. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa labas, hindi pa lubos na naiintindihan na hindi na babalik ang kanilang ama. Ilang matatanda ang nakaupong magkakasama, nagbubulungan ng mga dasal, habang ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng malalim na awa. Noong gabing iyon, nakaupo si Elena sa sala na puno ng mga nakikiramay. Nakatingin siya sa kawalan, sa kanilang wedding picture na nakasabit sa dingding. Hindi na malakas ang agos ng kanyang luha, dahan-dahan na lamang itong tumutulo na parabang naubos na kaninang hapon. Sa kanyang puso, may isang tanong na hindi mawala. Paano mamamatay sa pagkalunod ang isang tulad ni Ricardo na ipinanganak at lumaki sa tabi ng ilog, na marunong lumangway mula pagkabata, sa isang agos na hindi naman ganoon kalakas? Ang tanong na iyon ay paulit-ulit sa kanyang isipan, nagdaragdag sa bigat ng kanyang kalungkutan. Si Major Reyes, na umuwi mula sa ospital noong gabing iyon, ay nagsulat din ng isang espesyal na ulat. Minarkahan niya na bagamat ang paunang hinala ay pagkalunod dahil sa kalasingan, mayroon pa ring mga bagay na kailangang imbestigahan. Alam niyang sa likod ng pighating ito, maaaring may mas madilim na lihim. Dumating ang gabi sa agusan pekenyo na may kakaibang pakiramdam. Ang maliit na nayon ay nabalot ng kalungkutan. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam na ang pangyayaring ito ay simula pa lamang ng isang mahabang paglalakbay na magbubukas sa mga lihim na matagal nang nakatago. Sa Forensic Laboratory ng Butuan Medical Center, tahimik ang kapaligiran. Maliwanag ang puting ilaw at maayos na nakahanay ang mga kagamitang medikal. Ang forensic team na pinamumunuan ni E.C. Ramon Garcia, isang bihasang eksperto, ay nagsimula sa kumpletong autopsy sa bangkay ni Ricardo De Leon. Si Major Antonio Reyes ay naroon din, nakatayo sa likod ng isang makapal na salamin, taimtim na nagmamasid. Ang paunang pagsusuri sa pampang ng ilog ay hindi nakakita ng anumang senyales ng karahasan, ngunit hinihiling pa rin ang procedure na isagawa ang autopsy. Ang katawan ni Ricardo ay inihiga sa isang malamig na mesang metal. Sinimulan ni E.C. Garcia ang pagsusuri sa panlabas na bahagi, pinagmasdan ang balat, mga kamay, paa at dibdib. Lahat ay mukhang normal.
Walang mga saksak o gasgas na malinaw. Ngunit nang suklayin at linisin ang buhok sa likod ng kanyang ulo, biglang huminto ang kamay ng doktor. Dahan-dahan niyang kinapa, kumunot ang kanyang noo. Sa ilalim ng hairline, sa may batok, may isang maliit na bukol na natatakpan kanina ng basang buhok. Maingat niyang inahitan ang buhok sa paligid ng lugar na iyon. Lumabas ang isang kahina-hinalang pasa. Dahan-dahang pinindot ni Izzy Garcia ang bahaging iyon. Naramdaman ng kanyang mga kamay na may kakaiba sa buto sa ilalim ng balat. Nagpasya siyang kumuha ng x-ray ng ulo. Ang resulta ay nagpagulat sa lahat ng nasa silid. Sa larawan, malinaw na nakikita ang isang pahabang lamat sa bungo sa likurang bahagi, mga 5 sentimetro ang haba. Ang lamat na iyon ay imposibleng sanhi ng simpleng pagkalunod, ito ay resulta ng isang malakas na pagpalo ng isang matigas na bagay. Si Major Reyes, na nakasaksi sa resulta, ay huminga ng malalim. Alam niyang ito ang turning point. Ang kasong unang inakala na aksidente ay nagbago na ngayon ng direksyon. Itinala niya sa kanyang maliit na kwaderno, minarkahan ng makapal na letra na posibleng dumanas ng karahasan ang biktima bago mahulog sa ilog. Ipinagpatuloy ang autopsy. Nang suriin ang mga baga ng biktima, napakakaunti ng tubig na natagpuan dito. Hindi ito tugma sa isang biktima ng pagkalunod na karaniwang puno ng tubig ang baga. Nangangahulugan ito na si Ricardo ay hindi talaga namatay dahil sa kawalan ng hininga sa ilalim ng tubig. Siya ay nag-aagaw buhay na o marahil ay patay na bago pa man mahulog ang kanyang katawan sa ilog. Ang mga natuklasang ito ay lalong nagpabigat sa kapaligiran ng silid. Nagkatinginan ang mga opisyal na naroroon. Napagtanto nila na mula pa sa simula, ang hinala ng mga residente tungkol sa pagkamatay dahil sa kalasingan ay isang manipis na tabing lamang ang nagtatakip sa katotohanan. Lumabas si Major Reyes mula sa forensic room at tinawagan ang kanyang hepe sa Butuan City Police Office. Sa isang seryosong boses, iniulat niya na may malakas na indikasyon na si Ricardo de Leon ay biktima ng pagpatay. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa lamat sa bungo at ang napakakaunting tubig sa mga baga. Ang hepe sa kabilang linya ay natahimik sandali at pagkatapos ay nagbigay ng malinaw na utos na agad na tugunan ang kaso sa pamamagitan ng pagbuo ng isang special task force. Noong gabing iyon, ang balita tungkol sa resulta ng autopsy ay hindi pa isinapubliko. Maingat pa ang mga pulis. Ngunit sa pagitan ng mga miyembro ng investigation team, kumalat na ang bulungan tungkol sa posibleng pagpatay. Alam nilang ang susunod na hakbang ay mas magiging komplikado kaysa sa paghawak ng isang simpleng kaso ng pagkalunod. Sa bahay kung saan nakaburol si Ricardo, si Elena ay nakaupo pa rin nang hihina sa sala. Hindi pa rin tumitigil ang iyak ng mga nakikiramay. Hindi niya alam na sa ospital, natuklasan ng mga pulis ang isang malaking lihim sa likod ng pagkamatay ng kanyang asawa. Nararamdaman lamang niya ang patuloy na pag-aalala sa kanyang puso, lalong naniniwala na hindi posibleng malunod si Ricardo nang walang dahilan. Samantala, si Mang Kiko na unang nakakita sa bangkay ay hindi pa rin makatulog. Ang imahe ng lumulutang katawan ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Sinabi niya sa kanyang kapitbahay na may kakaiba. Kilala si Ricardo na mahusay lumangoy. Mula pagkabata, sanay na siyang sumisid para maghanap ng isda. Para sa kanya, imposible na malunod si Ricardo nang ganoon na lamang sa mababaw na ilog. Lumalim ang gabi. Sa himpilan ng pulisya, tinipon ni Major Reyes ang ilang opisyal para sa isang maikling pulong. Ipinahayag niya ang resulta ng autopsy sa isang matatag na tono. Sinabi niya na mula ngayon, ang kaso ni Ricardo ay dapat ituring bilang isang hinihinalang pagpatay. Kailangang suriin ang buong buhay ni Ricardo, mula sa kanyang pamilya, trabaho, hanggang sa kanyang mga social connections. Lahat ng posibilidad ay dapat buksan. Isang batang investigador ang nagtanong ng maingat, sino kaya ang posibleng may motibo na patayin si Ricardo? Tumingin si Major Reyes sa whiteboard sa silid, at sinabi ng mahina na hindi pa mahuhulaan ang sagot. Si Ricardo ay kararating lang mula sa ibang lugar, nagbukas ng maliit na negosyo, at mukhang walang kaaway. Ngunit ipinapakita ng karanasan na ang krimen ay madalas na nagmumula sa mga hindi inaasahang direksyon. Noong gabing iyon, isang bagong tala ang isinulat. Ang kaso ay opisyal na itinaas mula sa hinihinalang aksidente patungo sa hinihinalang pagpatay.
At mula sa sandaling iyon, magsisimula na ang isang mahabang paglalakbay na puno ng mga misteryo. Kinaumagahan, kulay abo pa rin ang langit sa butuan. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng mga sanao sa maliliit na kalsada patungo sa himpilan ng pulisya. Ngunit sa punong tanggapan ng pulisya ng lungsod, abala na ang lahat mula pa madaling araw. Ang balita tungkol sa resulta ng autopsy ni Ricardo de Leon na nagpapakita ng lamat sa bungo ay mabilis na kumalat sa hanay ng mga alagad ng batas. Alam ng lahat na ang kasong ito ay hindi na simple. Sa isang conference room, si Major Antonio Reyes ay nakaupo sa harap ng isang malaking mesa kasama ang ilang opisyal. Seryoso ang kanilang mga mukha. Sa whiteboard, nakasulat ng malaki gamit ang pulang marker, kaso ni Ricardo de Leon. Sa ilalim nito ay dalawang salita na may makapal na salungguhit, hinihinalang pagpatay. Nagsimula ang pulong sa isang matatag na boses mula kay Major Reyes. Sinabi niya na batay sa mga medikal na resulta, malinaw na hindi namatay sa pagkalunod ang biktima. May sugat sa ulo dahil sa isang matigas na bagay. Masyadong kaunti ang tubig sa mga baga para masabing namatay siya dahil sa kawalan ng hininga sa ilalim ng tubig. Lahat ng senyales ay tumuturo sa katotohanan na si Ricardo ay pinukpok muna at pagkatapos ay itinapon ang kanyang katawan sa ilog upang pagtakpan ang krimen. Ang mga opisyal ay nakinig ng mabuti. Alam nilang nangangahulugan ito na kailangang bumuo ng isang special task force. Ang opisyal na utos mula sa hepe ng Butuan City Police ay dumating na. Kaya't noong umagang iyon, isang investigation team na tinawag na Task Force de Leon ang binuo, na si Major Reyes ang namumuno. Ang team na ito ay binubuo ng mga bihasang investigador, forensic experts, at ilang miyembro ng intelligence unit na sanay sa fieldwork. Idiniin ni Reyes na kailangan nilang kumilos ng mabilis. Ang mga kaso ng pagpatay ay hindi maaaring ipagpaliban dahil habang tumatagal, maaaring mawala ang ebidensya, makalimot ang mga saksi, at makatakas ang salarin. Pagkatapos nito, sinimulan niyang ilatag ang mga unang hakbang. Una, kailangang buuin muli ang larawan ng buhay ni Ricardo de Leon. Sino ang kanyang mga kaibigan? Sino ang malapit sa kanya? Sino ang posibleng may problema sa kanya? Lahat ay kailangang ilatag. Pangalawa, alamin ang mga ginawa ni Ricardo noong huling gabi bago siya natagpo ang patay. Sino ang huli niyang kasama? Ano ang kanyang ginawa? Isang batang investigador ang nagtala na si Ricardo ay nakitang umiinom noong gabing iyon sa isang karinderya malapit sa ilog kasama ang isang binata. Ang impormasyong ito ay nagmula sa mga residente. Agad na minarkahan ni Reyes ang impormasyong iyon. Sinabi niya na ang binatang iyon ay kailangang agad na kilalanin at imbestigahan. Ngunit pinaalalahanan din ni Reyes na huwag agad maghinuha. Maaaring nagkataon lamang iyon. Hiniling niya sa team na manatiling bukas ang isipan, buksan ang lahat ng posibilidad. Maaaring ang motibo ay problema sa pamilya, problema sa negosyo, o kahit isang lumang alitan mula sa panahon na si Ricardo ay nagtatrabaho sa Cebu. Lahat ay kailangang imbestigahan. Sa labas ng silid, abala ang himpilan. Ilang opisyal ang kumokopya ng mga dokumento ng autopsy. Mayroon ding sumusuri sa cellphone ng biktima na nasira dahil sa tubig. Sinusubukan ng FFP team na i-recover ang data, naghahanap ng mga huling tawag o mensahe. Bawat maliit na detalye ay maaaring maging isang malaking susi. Samantala, ang balita ay nagsimula nang makarating sa mga residente ng Agusan Pequeño. Nagulat sila nang marinig na si Ricardo ay maaaring hindi namatay sa pagkalunod kundi pinatay. Lalong naging mainit ang usapan sa mga kapihan. May mga nabubulungan na si Ricardo ay maaaring may matagal ng kaaway. Mayroon ding nagsasabi na baka may problema sa pamilya. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang totoo. Sa lamay, lalong nalito si Elena. Lubog pa rin siya sa kalungkutan. Ngunit ngayon ay nagsimula na namang bumalik ang mga pulis, nagtatanong ng mas maraming bagay. Tinanong nila kung sino ang mga kaibigan ng kanyang asawa, kung mayroon ba silang mga problema kamakailan, at kung sino ang madalas na bumibisita sa kanilang bahay. Sumagot si Elena sa abot ng kanyang makakaya, ngunit palaging tumutulo ang kanyang luha sa tuwing mababanggit ang pangalan ni Ricardo. Si Mang Kiko, ang matandang mangingisda na unang nakakita sa bangkay, ay pinapunta rin para magbigay ng opisyal na pahayag.
Sa isang mahinang boses, ikinuwento niyang muli ang mga sandali nang makita niya ang lumulutang na katawan sa gitna ng mga water lily. Para sa kanya, ang pangyayaring iyon ay mananatili sa kanyang alaala. Tila ang ilog na kanyang minamahal ay biglang naging isang lugar ng katatakutan. Noong gabi, mag-isang nakaupo si Major Reyes sa kanyang opisina. Tinitigan niya ang isang malaking mapa ng ilog agusan na nakasabit sa dingding. Minarkahan niya ang punto kung saan natagpuan si Ricardo. Sinubukan niyang isipin kung paano nangyari ang krimen. Isang tao ang pumukpok kay Ricardo hanggang sa mawalan ito ng malay, pagkatapos ay kinaladkad ang kanyang katawan sa pampang ng ilog at itinulak ito sa agos. Ang tanong, sino ang may sapat na dahilan at sapat na lakas ng loob para gawin iyon? Sa kanyang puso, naramdaman ni Reyes ang isang mabigat na pasanin. Alam niyang ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa paghahanap sa salarin. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng isang lihim na maaaring kinasasangkutan ng mga taong malapit sa biktima. Huminga siya ng malalim at isinulat sa kanyang talaan ang isang maikling pangungusap. Ang misteryong ito ay kailangang malutas, gaano man kalalim itago ng ilog ang katotohanan. Noong gabing iyon, opisyal na nagsimulang magtrabaho ang Special Task Force. Mula sa bintana, nanatiling nakasindi ang mga ilaw sa himpilan hanggang hating gabi. Sa labas, umulan na naman, nagdaragdag sa madilim na kapaligiran. At sa gitna ng mga patak ng ulan, isang pangako ang nabuo. Isang pangako na ilalabas ang katotohanan sa liwanag, gaano man kadilim itago ito ng tubig ng ilog agusan. Nagpasya ang Special Task Force na pinamumunuan ni Major Antonio Reyes na suriin ang nakaraan ni Ricardo de Leon. Ang lalaking ito ay kilalang nagtrabaho ng mahigit 10 taon sa Cebu sa iba't ibang construction projects. May posibilidad na ang pagkamatay ni Ricardo ay may kaugnayan sa isang lumang alitan sa lugar kung saan siya nagtrabaho. Ilang investigador ang nagtungo sa Cebu, naglakbay ng malayo sakay ng barko. Dala nila ang mga dokumento ng pagkakakilanlan ni Ricardo at isang maikling listahan ng mga lugar na pinagtrabahuhan niya na nabanggit niya sa kanyang mga kamag-anak. Malinaw ang kanilang misyon, alamin kung si Ricardo ay may kaaway, utang, o nasangkot sa anumang problema habang nandoon. Sa unang araw sa Cebu, binisita ng mga investigador ang isang malaking construction site sa isang distrito. Dito dating nagtrabaho si Ricardo bilang isang maliit na foreman. Nakausap nila ang ilang dating manggagawa na naaalala pa siya. Isang matandang trabahador ang nagsabi na si Ricardo ay isang mabuting tao, masipag at hindi palasalita. Hindi raw siya nangungutang at palaging nagbabayad sa kanyang mga binibili sa tindahan. Walang sinuman ang nakaalala na may kaaway siya. Kinabukasan, pinuntahan ng team ang dating boarding house kung saan tumira si Ricardo ng maraming taon. Ang may-ari, isang nasa katanghali ang gulang na babae, ay nagsabi ng parehong bagay. Naaalala niya si Ricardo bilang isang maayos na nangungupahan. Palaging nasa oras ang kanyang bayad. Ayaw niya ng gulo at madalas pangang tumutulong sa ibang boarders kung may problema. Hindi raw narinig na nasangkot siya sa anumang away. Tinanong din ng mga investigador ang mga kapitbahay, umaasang makahanap ng kahit maliit na impormasyon, ngunit pareho pa rin ang sagot. Kilala si Ricardo bilang isang mabuting tao, medyo tahimik at nakatuon lamang sa trabaho. Minsan daw siyang umiinom kasama ang mga kaibigan sa proyekto, ngunit hindi kailanman umabot sa punto na gumawa ng gulo. Ilang araw na paghahanap ang nagpalito sa mga investigador. Sinuri nila ang mga police records sa Cebu, naghahanap kung may ulat na nasangkot si Ricardo sa anumang kaso, ngunit wala. Ang pangalan ni Ricardo ay hindi kailanman naitala sa anumang kriminal na kaso. Walang utang na pinag-awayan, walang ulat ng karahasan, walang alitan. Ang ulat mula sa Cebu ay ipinadala pabalik sa butuan. Binasa ito ni Major Reyes ng mabuti. Ang huling pangungusap ng ulat ay nagsasabi, walang natagpo ang indikasyon ng anumang kaaway o nakaraang alitan. Lahat na nakakakilala kay Ricardo ay inilarawan siya bilang isang tapat, masipag at tahimik na tao. Huminga ng malalim si Reyes. Isinara niya ang folder at tumingin sa kawalan. Ang unang hinala tungkol sa isang lumang alitan ay kailangang alisin. Alam niyang lalong sumisikip ang daan ng investigasyon. Noong hapong iyon, pumunta siya sa bahay ng pamilya ni Ricardo sa Agusan Pequeño.
Si Elena ay nasa panahon pa rin ng pagluluksa, nakaupo sa sala kasama ang ilang kamag-anak na babae. Dahan-dahang nagsalita si Reyes, tinanong muli kung si Ricardo ay nagkwento tungkol sa anumang problema sa Cebu. Umiling si Elena, sinabing si Ricardo ay bihirang ang magsalita tungkol sa nakaraan. Mas madalas siyang magkwento tungkol sa mga plano para sa hinaharap, tungkol sa maliit na talyer na gusto niyang palakihin, at sa pag-asang mapag-aral ng mas mataas ang kanilang mga anak. Nang marinig iyon, lalong naniwala si Reyes na si Ricardo ay hindi nag-iwan ng anumang kaaway sa Cebu. Kaya't ang focus ng investigasyon ay kailangang ibalik sa butuan, sa kanyang pinakamalapit na kapaligiran. Sa himpilan, muling nagtipon ang Special Task Force. Ipinaliwanag ni Reyes ang resulta ng investigasyon sa Cebu. Natahimik ang lahat ng miyembro. Ang ilan ay yumuko, bigo. Isang batang investigador ang nagtanong, kung ganoon, sino pa ang maaaring paghinalaan? Tumingin si Reyes sa malaking whiteboard sa silid, kung saan nakasulat ang pangalan ni Ricardo sa gitna na may mga linyang kumukonekta sa iba't ibang blankong bilog. Sinabi niya sa isang mahinahong boses na minsan ang sagot ay hindi nagmumula sa malayo, minsan ang katotohanan ay nakatago sa paligid natin, masyadong malapit kaya't hindi napapansin. Dahil doon, nagpasya siya na ang susunod na hakbang ay suriin muli ang mga huling taong kasama ni Ricardo bago siya namatay. Ang pangalan na agad na lumabas ay isang binatang nagngangalang Miguel Migs de Castro, ang pamangkin mismo ni Ricardo na kasama niyang uminom noong gabing iyon sa karinderya sa tabi ng ilog. Dumating ang gabi sa Agusan Pequeño. Ang ambon ay nagpapakislap sa ilog sa ilalim ng ilaw mula sa mga bangka. Sa mga bahay na nakatayo sa ibabaw ng tubig, pinag-uusapan pa rin ng mga residente si Ricardo. Ang ilan ay naniniwala na ang kanyang pagkamatay ay isang aksidente lamang. Ang ilan ay nagsimulang magbulungan na may kakaiba. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam na ang sinulid ng misteryo ay dahan-dahang tumuturo sa mismong pamilya. Sa himpilan ng pulisya, tinapos ni Major Reyes ang pulong sa isang maikling pangungusap. Nakita na natin ang nakaraan ni Ricardo at malinis siya. Ngayon, kailangan nating tingnan kung sino ang nasa paligid niya noong huling gabi ng kanyang buhay. Doon naghihintay ang katotohanan. Noong gabing iyon, maliwanag pa rin ang conference room ng Special Task Force sa Butuan City Police Office. Sa whiteboard, nakapaskil ang litrato ni Ricardo de Leon na papalibutan ng mga pulang marka. Si Major Antonio Reyes ay nakatayo sa harap, tinitingnan ang bawat investigador. Sinabi niya na matapos mapatunayang malinis ang nakaraan ni Ricardo sa Cebu, kailangan nilang suriin ang ibang posibilidad. Isa na rito ang motibo ng pagnanakaw. Isang investigador ang nag-abot ng isang folder na naglalaman ng listahan ng mga gamit na natagpuan sa katawan ng biktima, isang pitaka na may cash, at ilang maliliit na papel. Ang pera ay medyo malaki, mahigit 2,500, isang malaking halaga para sa isang ordinaryong manggagawa. Bukod pa rito, may isang cellphone na buo pa. Bagamat nasira dahil sa tubig, hindi kinuha ang lahat ng mahahalagang gamit. Dahan-dahang tumango si Reyes. Sinabi niya na kung ang pagpatay ay dahil sa pagnanakaw, tiyak na kinuha ng salarin ang mga gamit na iyon. Walang dahilan para iwanan ang pera at cellphone. Kaya't pinagdudahan niya ang motibo ng pagnanakaw, ngunit hiniling pa rin niya sa team na mag-imbestiga pa, para lamang makasiguro. Kinabukasan, lumabas ang ilang investigador. Sinundan nila ang maliit na daan mula sa karinderya, kung saan huling nakita si Ricardo, hanggang sa direksyon ng kanyang bahay. Ang daan ay tahimik, madilim, at tanging ilaw lamang ng gasera mula sa ilang bahay ang nagbibigay liwanag. Kung may masamang balak ang isang tao, delikado nga ang lugar na iyon. Ngunit sa kabila nito, lahat ng gamit ni Ricardo ay natagpo ang buo. Ininterview din ng mga investigador ang ilang residente na nakatira sa kahabaan ng daan. Walang sinuman ang nakakita ng kahina-hinalang tao noong gabi ng insidente. Isang ina ang nagsabi na nakarinig lamang siya ng mga yapak na nagmamadali bandang 11:00 ng gabi, ngunit hindi niya masabi kung sino. Ang tunog ay bigla na lamang nawala, natabunan ng ambon ang nagsimulang bumagsak noong gabing iyon. Sa karinderya kung saan uminom si Ricardo, pareho rin ang sinabi ng may-ari. Dumating si Ricardo kasama ang isang binata. Matagal silang umupo, uminom ng ilang bote ng tuba. Mukhang lasing si Ricardo at nagpaalam na uwi na.
dala pa niya ang kanyang mga gamit. Walang senyales na ninakawan siya pagkaalis sa karinderya. Sunod-sunod na ulat ang dumating at lahat ay tumuturo sa iisang direksyon. Walang nawala kay Ricardo. Naroon pa ang pera, ang cellphone, at maging ang simpleng singsing sa kanyang daliri ay hindi tinanggal. Lahat ay nagpapahiwatig na ang motibo ng pagnanakaw ay hindi totoo. Sa conference room kinagabihan, isinara ni Reyes ang folder ng may mabigat na boses. Sinabi niya na ang teorya ng pagnanakaw ay kailangang alisin sa listahan ng mga posibilidad. Tumango ang mga investigador, bagamat pagod na ang kanilang mga mukha. Lalong nagiging komplikado ang kaso. Bawat pinto na binubuksan ay patungo lamang sa isang dead end. Ngunit hindi nawala ang kalmadong pag-iisip ni Reyes. Tumayo siya sa harap ng whiteboard, gumuhit ng isang bagong bilog sa tabi ng pangalan ni Ricardo. Doon niya isinulat ang mga salitang, huling kasama ng biktima. Sinabi niya nang may diin na ngayon, ang focus ng investigasyon ay dapat itutok kay Miguel Migs de Castro, ang pamangkin ni Ricardo na huling nakita kasama niya noong gabing iyon. Nagkatinginan ang ilang investigador. Alam nilang bata pa si Miguel. Kilala siyang palakaibigan, madalas na nakikitang tumutulong sa kanyang pamilya. Mahirap isipin na masasangkot siya sa isang madilim na bagay. Ngunit ang katotohanan ay katotohanan. Siya ang huling kasama ng biktima. Walang dahilan para hindi siya imbestigahan. Samantala, sa barangay Agusan Pequeño, ang balita na si Ricardo ay maaaring pinatay ay lalong nagdulot ng kaba sa mga residente. Sa mga kapihan, pinag-usapan ng mga lalaki ang posibilidad na may mga magnanakaw na gumagala. Ngunit nang marinig na buo pa ang lahat ng gamit ni Ricardo, nalito sila. Isang matandang lalaki ang nagkomento ng mahina, kung hindi dahil sa pera, ano pa ang dahilan para patayin si Ricardo? Sa lamay, nagluluksa pa rin si Elena. Gabi-gabi siyang nakaupo, tinitingnan ang litrato ng kanyang asawa, walang tigil ang pag-agos ng luha. Naririnig niya ang mga bulungan ng mga taong dumadaan. Ang ilan ay naaawa, ang ilan ay nagsisimula ng maghinala. Ngunit siya mismo ay nararamdaman na mailihim na hindi pa nabubunyag. Sinasabi ng kanyang kutob bilang asawa na hindi namatay si Ricardo dahil sa isang ordinaryong aksidente. Noong gabing iyon sa himpilan, tinapos ni Reyes ang pulong sa isang pangungusap na nagpatahimik sa lahat ng investigador. Kung hindi lumang alitan, hindi rin pagnanakaw, iisa na lang ang natitirang posibilidad. Ang motibo ay tiyak na nagmula sa pinakamalapit na bilog ng biktima. Pinatay ang ilaw sa silid. Isa-isang lumabas ang mga investigador nang may mabibigat na hakbang. Ang ilog agusan sa labas ay mahinahong umaagos, tila nagtatago ng mga lihim sa kanyang katahimikan. Ngunit alam ng Special Task Force na sa likod ng katahimikang iyon, may isang katotohanan na naghihintay na mabunyag. Ang pangalan ni Miguel Migs Castro ay nakasulat na ngayon ng malaki sa whiteboard sa Butuan City Police Office. Minarkahan ito ni Major Antonio Reyes ng isang pulang bilog na mailinyang kumukonekta sa pangalan ni Ricardo de Leon. Sinabi niya ng mahinahon na si Miguel ang huling taong nakita kasama ang biktima. Hindi ito isang akusasyon, kundi isang katotohanang hindi maaaring baliwalain. Noong hapong iyon, nagtungo ang investigation team sa bahay ni Miguel sa isang maliit na eskinita, hindi kalayuan sa bahay ng biktima. Ang simpleng bahay na gawa sa kahoy ay mukhang tahimik. Ngunit nang kumatok ang mga pulis, isang binatang may maputlang mukha ang lumabas. Siya si Miguel, 21 taong gulang. Mukha siyang pagod, namumugto ang mga mata na tila kulang sa tulog. Nagpakilala ang mga pulis at sinabi ang kanilang pakay. Hiniling si Miguel na sumama sa himpilan para sa isang panayam. Hindi siya tumanggi at mukhang sinusubukang manatiling kalmado. Sa isang mahinang boses, sinabi niya na nagluluksa rin siya sa pagkamatay ng kanyang tiyuhin at handa siyang tumulong sa mga pulis na hanapin ang katotohanan. Sa interrogation room, nakaupo si Miguel sa isang bakal na upuan. Bata pa ang kanyang mukha, payat ang katawan, at tila alanganin ang kanyang mga kilos. Si Major Reyes mismo ang nanguna sa interogasyon ang may mahinahon ngunit matalim na pag-ugali. Nagsimula siya sa mga magaang na tanong, tinanong ang relasyon ni Miguel sa kanyang tiyuhin. Sumagot si Miguel na mula pagkabata ay malapit siya kay Ricardo. Madalas daw siyang payuhan ng kanyang tiyuhin, tinutulungan siyang maghanap ng trabaho, at itinuturing na parang pangalawang ama.
Pagkatapos ay tinanong ni Reyes ang tungkol sa gabi ng insidente. Nagkwento si Miguel sa nanginginig na boses. Sinabi niya na sinundo niya ang kanyang tiyuhin bandang 8:00 ng gabi. Nagpunta sila sa isang kainan sa tabi ng ilog, umorder ng pagkain at ilang bote ng tuba. Ayon kay Miguel, bihira uminom ng marami si Ricardo, ngunit noong gabing iyon ay mukhang gusto niyang magsaya. Matapos ang ilang oras, nagsimulang malasing si Ricardo. Bandang 11:00, sinabi niyang gusto na niyang umuwi. Inalok daw siya ni Miguel na ihatid, ngunit tumanggi si Ricardo, sinabing malapit lang ang bahay at gusto niyang maglakad para mabawasan ang kanyang kalasingan. Naiwan si Miguel kasama ang dalawang kaibigan na dumating kalaunan. Idinagdag niya na dahil nakainom din siya, hindi siya nangahas na umuwi. Kaya tinawagan niya ang isang kaibigan at nagpaalam na matutulog sa bahay nito noong gabing iyon. Itinala ng kumpleto ang testimonya. Nakikinig si Reyes na may seryosong mukha at pagkatapos ay tinanong kung sino ang kaibigang tinutukoy. Binanggit ni Miguel ang pangalan ng isang binata sa kabilang barangay. Nagpasya ang mga pulis na suriin ang katotohanan ng kanyang alibi. Makalipas ang ilang oras, dumating ang resulta ng beripikasyon. Inamin ng kaibigan ni Miguel na noong gabing iyon ay dumating nga si Miguel na lasing. Kinumpirma rin ito ng mga magulang ng kaibigan, sinabing si Miguel ay agad na nakatulog hanggang umaga. Dahil sa testimonya na iyon, mukhang matibay ang alibi ni Miguel. Ngunit hindi kontento si Reyes. May nararamdaman siyang kakaiba. Tinitigan niya si Miguel na nakaupo na may mukhang puno ng pighati, umiiyak habang ikinukwento kung paano niya nalaman na natagpo ang patay ang kanyang tiyuhin. Mukhang tunay ang kanyang mga luha, ngunit para kay Reyes, iyon mismo ang nagdulot sa kanya ng pagdududa. Ang isang perpektong kalungkutan ay minsan maaaring maging isang tabing na nagtatago sa katotohanan. Pagkatapos ng interogasyon, kinausap ni Reyes ang kanyang team. Sinabi niya na bagamat matibay ang alibi ni Miguel, hindi dapat basta-basta itong bitawan. Lahat ng huling kasama ng biktima ay dapat manatili sa loob ng investigasyon. Hiniling niya sa intelligence team na subaybayan ang mga kilos ni Miguel ng palihim, habang ang ibang team ay patuloy na naghahanap ng bagong ebidensya. Noong gabing iyon, bumalik si Reyes sa lamay. Kinausap niya si Elena, ang asawa ni Ricardo. Sa isang malumanay na boses, tinanong niya, nagkwento ba si Ricardo tungkol kay Miguel? Natahimik sandali si Elena at sumagot na madalas ngang tumulong si Miguel noong nasa Cebu pa si Ricardo. Itinuring niya si Miguel na parang sariling anak. Ngunit, mukhang alanganin si Elena, na para bang may gusto siyang sabihin ngunit pinipigilan. Nahalata ni Reyes ang pagkabalisa na iyon, bagamat hindi na niya ito pinilit pa. Sa nayon, nagsimulang kumalat ang mga tsismis. Ilang residente ang nagbubulungan na si Miguel ay sobrang malapit sa pamilya ng kanyang tiyuhin. May mga nagsasabing normal lang iyon, may mga nagsasabing may kakaiba, ngunit lahat ay nanatiling tahimik, hindi nangangahas na magsalita ng hayagan. Isinulat ni Major Reyes sa kanyang maliit na kwaderno bago matulog noong gabing iyon, Miguel Castro, pamangkin ng biktima, ay may matibay na alibi, ngunit sinasabi ng aking kutob bilang investigador na may mali. Hindi niya alam kung ano, ngunit sigurado siyang ang katotohanan ay nakatago sa likod ng batang mukha na mukhang inosente. Ang ilog Agusan ay muling dumaloy ng mahinahon noong gabing iyon. Ngunit para kay Reyes, bawat alon ng tubig ay tila nagdadala ng mensahe na ang misteryo ng pagkamatay ni Ricardo ay hindi pa tapos at ang sagot ay maaaring hindi malayo, marahil ay nasa loob mismo ng pamilya. Sa mga araw matapos ang unang interogasyon, ang kaso ng pagkamatay ni Ricardo de Leon ay nanatiling palaisipan. Malinaw na sa ulat ng autopsy na mayroong karahasan, ngunit kung sino ang salarin ay isang malaking tanong pa rin. Ang alibi ni Miguel Castro ay napakatibay, pinatunayan ng mga saksi. Maging ang mga magulang ng kaibigan na pinuntahan niya noong gabing iyon ay nanumpa na natulog siya sa kanilang bahay. Ngunit sa isipan ni Major Antonio Reyes, hindi nawala ang pagdududa. Noong gabing iyon, matagal siyang nakaupo sa kanyang opisina, pinapanood muli ang recording ng interogasyon. Ang mukha ni Miguel sa screen ay nagpapakita ng malalim na kalungkutan. Umiyak siya nang banggitin ang pangalan ng kanyang tiyuhin. Paos ang kanyang boses, basa ang kanyang mga mata. Ngunit para kay Reyes, may kakaiba.
Ang kalungkutan ay mukhang napakaayos, walang butas, halos parang isang perpektong dula. Naalala ni Reyes ang kanyang mahabang karanasan bilang investigador. Alam niyang ang mga taong tunay na nagluluksa ay madalas na hindi maayos sa kanilang pagsasalita. May mga humihikbi ng walang dahilan, may mga nagagalit at mayroon ding nananahimik. Ngunit si Miguel ay ipinakita ang lahat ng tama, na para bang sumusunod sa isang script. Umiiyak siya sa tamang oras, tumitigil sa tamang oras, at sumasagot sa mga tanong ng walang anumang pagkakamali. Samantala, naalala rin niya ang ekspresyon ni Elena Santos sa lamay. Totoo, humagulgol si Elena nang makita ang bangkay ng kanyang asawa. Ngunit sa likod ng iyak na iyon, may napansin si Reyes na iba. May isang kakaibang takot. Hindi lamang pagkawala ng isang minamahal, kundi tila may itinatagong isang mabigat na lihim. Sa tuwing mababanggit ang pangalan ni Miguel, tila nanginginig ang mga mata ni Elena at mabilis siyang yumuyuko. Isinulat ni Reyes ang dalawang malaking pangalan sa whiteboard sa kanyang opisina. Si Ricardo de Leon sa gitna. Sa kaliwa, isinulat niya si Elena Santos. Sa kanan, isinulat niya si Miguel Castro. Gumuhit siya ng isang pulang linya na nag-ugnay sa dalawa. At matagal niyang tinitigan ang larawang iyon. Sa kanyang isipan, ibinulong niya na ang tunay na lihim ay maaaring nasa pagitan ng dalawang taong ito. Kinabukasan, tinawag ni Reyes ang kanyang team para sa isang limitadong pulong. Ipinakita niyang muli ang recording ng interogasyon ni Miguel at ang recording ng eksena sa lamay nang dumating si Elena. Ang ibang investigador ay nanood ng mabuti. Sinabi ni Reyes sa isang matatag na tono na ang kalungkutan ni Miguel ay masyadong makinis at ang takot ni Elena ay masyadong malaki. Ang dalawang bagay na ito ay maaaring hindi nagkataon lamang. Ilang investigador ang nag-alinlangan. Paano posibleng masangkot ang pamangkin at ang asawa ng biktima? Tila masyadong komplikado at mabigat. Ngunit tinitigan lamang sila ni Reyes ng mahinahon. Sinabi niya na ang katotohanan ay madalas na mapait at ang kanilang tungkulin ay tingnan kung ano ang totoo, hindi kung ano ang gusto nilang paniwalaan. Kaya't napagdesisyonan na mula sa araw na iyon, ang lihim na investigasyon ay itutuon sa personal na buhay ni na Elena at Miguel. Ang intelligence team ay nagsimulang subaybayan ang mga kilos ni Miguel, itinatala kung sino ang kanyang mga nakakatagpo, kung saan siya pumupunta. Samantala, ang ibang team ay lihim na sinuri ang cellphone ni Elena na naunang isinuko para sa mga layunin ng pagkakakilanlan. Dumating ang gabi sa Agusan Pequeño. Nakaupo si Elena sa beranda ng bahay ng kanyang mga magulang. Pagod ang kanyang mukha, walang laman ang kanyang mga mata, nakatingin sa ilog. Ilang kapitbahay ang bumati sa kanya, nagdala ng pagkain bilang pakikiramay. Ngumiti si Elena ng mahina, nagpasalamat. Ngunit nang umalis sila, nawala ang ngiti. Yumuko siya at tumulo ang luha sa kanyang kandungan. May takot siyang hindi niya maikwento kaninuman. Sa kabilang dulo ng nayon, naglalakad si Miguel pauwi matapos makipagkita sa ilang kaibigan. Sinubukan niyang kumilos ng normal, nagbiro at tumawa pa nga. Ngunit pagdating sa bahay, isinara niya ng mahigpit ang pinto at matagal na nakaupo sa kanyang silid. Tense ang kanyang mukha, nanginginig ang mga kamay. Tinitigan niya ang screen ng kanyang telepono at pagkatapos ay inilagay ito ng marahas sa mesa. Mayroon siyang itinatago, isang bagay na nagpapabalisa sa kanya. Nakatanggap si Major Reyes ng paunang ulat mula sa EHI team. Ang cellphone ni Elena ay nasuri na, ngunit sa pagkakataong ito, mas malalim ang pagsusuri. Maraming data na na-delete ang unti-unting na-recover. Alam ni Reyes na kung mailihim sa likod ng takot ni Elena, ang sagot ay maaaring nasa doon. Noong gabing iyon, mag-isang nakaupo si Reyes sa balkonahe ng kanyang bahay. Tinitigan niya ang ilog na dahan-dahang umaagos, sinasalamin ang liwanag ng buwan. Alam niyang ang kasong ito ay malayo na sa paunang hinala. Wala nang posibilidad ng aksidente o pagnanakaw. Lahat ng sinulid ay tumuturo na ngayon sa pamilya, at handa siyang harapin ang katotohanan na ang mabubunyag ay maaaring mas madilim pa sa anumang inaasahan niya. Sa Digital Forensic Laboratory ng Butuan City Police Office, sunod-sunod na nakasindi ang mga computer screen. Abala ang mga eksperto sa pagsusuri ng data mula sa cellphone ni Elena Santos na unang isinuko bilang ebidensya. Dati, ang telepono ay sinuri lamang ng bahagya.
Ngunit sa utos ni Major Antonio Reyes, mas malalim ang pagsusuri ngayon. Gumamit sila ng espesyal na software upang i-recover ang mga na-delete na file. Ang proseso ay tumagal ng maraming oras, maging ng ilang araw. Isa-isang lumabas ang mga data. Mga piraso ng text messages, call logs, at mga bakas ng larawan na nakatago sa memorya. Ang ilang file ay nasira na, ngunit ang iba ay buo pa. At mula sa mga data na iyon, isang pattern ang nagsimulang mabuo. Sa nakalipas na 2 taon, mayroong libu-libong tawag at text messages sa pagitan ni Elena Santos at Miguel Castro. Ang bilang ay higit pa sa normal para sa isang relasyon ng tiyahin at pamangkin. Ang mas kahina-hinala, karamihan sa mga komunikasyong ito ay nangyari sa gabi, maging sa madaling araw. Agad na tinawagan si Major Reyes sa laboratorio. Ipinakita ng isang eksperto ang isang graph ng mga tawag sa screen. Ang mga asul na tuldok ay nagmamarka sa oras ng mga pag-uusap. Halos gabi-gabi pagkatapos ng 10:00, may mahahabang tawag, minsan ay higit sa 1 oras. Kumunot ang noo ni Reyes. Alam niyang ang ganitong pattern ay hindi maaaring ituring na normal. Higit pa rito, natuklasan na ang lahat ng komunikasyong iyon ay biglang huminto sa mismong araw na bumalik si Ricardo de Leon sa nayon para manirahan na. Tila isang hindi nakikitang kamay ang biglang pumutol sa kanilang ugnayan. Matagal na tinitigan ni Reyes ang screen at sinabi sa isang mabigat na boses na ang paghinto ng komunikasyon ay lalong nagpapatibay sa hinala na may itinatago. Ipinagpatuloy ng forensic team ang kanilang trabaho. Natagpuan nila ang isang nakatagong folder na na-delete na naglalaman ng ilang malabong larawan. Bagamat mababa ang kalidad, malinaw na nakikita ang mga mukha ni Miguel at Elena sa isang post na hindi karaniwan para sa isang relasyon sa pamilya. May pilit na ngiti sa mukha ni Elena. May matalim na tingin sa mukha ni Miguel. Naramdaman ni Reyes na nasusuklam siya habang tinitingnan ang mga larawan. Alam niyang hindi ito isang simpleng lihim na relasyon, kundi isang bagay na mas madilim at puno ng pressure. Ang mga natuklasang ito ay dinala sa conference room. Natahimik ang mga investigador. Ang ilan ay yumuko, hindi kayang tingnan ang mga larawan. Tumayo si Reyes sa harap at sinabi sa isang malalim na boses na ngayon ay hinaharap nila ang isang mapait na katotohanan. Ang lihim na matagal nang nakatago sa likod ng mga iyak ni Elena at ng kalungkutan ni Miguel ay nabunyag na. Mayroong isang ipinagbabawal na relasyon na siyang ugat ng problemang ito. Hindi nagmadali si Reyes na maghinuha. Alam niyang maaaring si Elena ay biktima ng panggigipit ni Miguel. Maaaring ang relasyong iyon ay hindi kusang loob. Nagpasya siyang maghintay ng tamang oras para harapin si Elena. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang motibo sa pagpatay kay Ricardo de Leon ay lalong nagiging malinaw. Sa bahay ng kanyang mga magulang, nakaupo si Elena, tulala. Nararamdaman niya ang lumalaking pagkabalisa. Mula nang mamatay ang kanyang asawa, pakiramdam niya ay pinagmamasdan siya ng buong mundo. Ang mga tingin ng mga taga nayon ay parang sumasakal sa kanya. Ang kanyang mga gabi ay puno ng masasamang panaginip. Ang imahe ni Ricardo ay lumalabas na may mga matang puno ng tanong. Alam niyang ang lihim na itinatago niya, kasama si Miguel, ay hindi mananatiling ligtas magpakailanman. Sa kabilang dako, si Miguel ay naglalakad ng balisa sa tabi ng ilog. Naghagis siya ng bato sa tubig, pinanood ang mga alon na mabilis na nawala. Nararamdaman niyang naiipit siya. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na hindi makakahanap ng anuman ang mga pulis. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, natatakot siya. Alam niyang ang isang telepono ay maaaring magtago ng mga lihim, at ang mga lihim na iyon ay maaaring sumira sa lahat. Noong gabing iyon, mag-isang nakaupo si Reyes sa kanyang opisina. Binuksan niyang muli ang folder ng digital forensic results, tinitingnan ang mga na-recover na mensahe. May isang maikling pangungusap mula kay Miguel para kay Elena, "Huwag mo akong iwan." Mayroon ding sagot mula kay Elena na nabasa, "Pakiusap, huwag mo na akong pilitin." Isinara ni Reyes ang folder ng nanginginig. Sigurado siyang si Elena ay may itinatagong sugat na matagal nang nakakulong. Kinabukasan, nagpasya si Reyes na gumawa ng isang mahalagang hakbang. Tatawagin niyang muli si Elena sa himpilan, hindi para tanungin tungkol sa kanyang asawa, kundi tungkol sa relasyong itinatago niya kay Miguel. Alam niyang ang tanong na iyon ay maaaring sumira kay Elena,
Ngunit kailangang mabunyag ang katotohanan. Ang ilog agusan ay dumadaloy ng mahinahon, tila walang pakialam sa mga lihim na nagsisimula ng mabuksan. Ngunit sa loob ng himpilan ng pulisya, isang bagong bagyo ang nagsisimula pa lamang. Noong umagang iyon, mas tahimik kaysa karaniwan ang interrogation room sa Butuan City Police Office. Mayroon lamang isang mesang kahoy, 2 upuan, at isang puting ilaw na nakabitin, nagbibigay liwanag sa mukha ng isang babaeng mukhang pagod. Nakaupo si Elena Santos na may nanginginig na mga kamay, malungkot ang kanyang mga mata. Malinaw na hindi siya nakatulog buong magdamag. Sa harap niya ay nakaupo si Major Antonio Reyes. Sa pagkakataong ito, wala siyang dalang maraming folder, isang maliit na sobre lamang. Tinitigan siya ni Reyes nang may buong pakikiramay. Hindi siya agad nagtanong, sa halip ay sinimulan ang pag-uusap sa isang malumanay na boses. Sinabi niya na naiintindihan niya kung gaano kabigat ang dinaranas ni Elena. Ang pagkawala ng asawa ay hindi madali, lalo na sa isang sitwasyong puno ng misteryo. Ngunit idinagdag niya na may isang bagay na kailangang ikwento ni Elena. Isang bagay na maaaring mas mabigat pa kaysa sa pagkawala lamang. Yumuko si Elena. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Binuksan ni Reyes ang maliit na sobre at inilabas ang ilang piraso ng papel na naglalaman ng mga call logs at mensahe mula sa kanyang cellphone. Dahan-dahan niyang inilagay ang mga ito sa mesa. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang malabong larawan mula sa na-recover na data na nagpapakita ng mga mukha ni na Elena at Miguel sa isang hindi karaniwang sitwasyon. Natahimik ang silid. Tinakpan ni Elena ang kanyang bibig gamit ang 2 kamay. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Alam niyang ang lihim na itinago niya sa loob ng 2 taon ay nabunyag na. Hindi pinilit ni Reyes. Sinabi lamang niya ng mahina, Elena, alam naming hindi ito isang ordinaryong relasyon. Alam naming may isang bagay na nagkulong sa iyo. Pakiusap, sabihin mo ang totoo. Humagulgol si Elena, nanginginig ang kanyang mga balikat. Matagal siyang nanahimik, tila nakikipaglaban sa takot na matagal nang bumabagabag sa kanya. At pagkatapos, sa isang putol-putol na boses, sa wakas ay nagsalita siya, totoo po. Lahat ng iyon ay hindi ko kagustuhan. Si Miguel ang pumilit sa akin. Si Miguel ang nagbanta sa akin. Ang mga salitang iyon ay dumaloy kasabay ng kanyang mga luha. Ikinuwento ni Elena na mula pa noong 2 taon na ang nakalipas, habang si Ricardo ay nagtatrabaho pa sa Cebu, madalas na pumupunta si Miguel sa kanilang bahay. Noong una, tumutulong siya sa mga gawain, nag-aayos ng bakod, nakikipagkwentuhan. Si Elena, na nalulungkot, ay itinuring siyang parang sariling anak. Ngunit isang araw, habang siya ay may sakit, lumampas sa hangganan si Miguel. Sinamantala niya ang kanyang kahinaan at, mas masahol pa, ni-record niya ang lahat gamit ang kanyang telepono. Mula sa sandaling iyon, ang buhay ni Elena ay naging isang impyerno. Ipinakita ni Miguel ang recording at nagbanta na ikakalat ito kung tatanggi si Elena sa kanyang mga gusto. Sinabi niya na kung ang video ay makarating kay Ricardo o sa mga taga-nayon, masisira ang pangalan ng kanilang pamilya. Dahil doon, napilitan si Elena na manahimik, nabubuhay sa takot. Sa tuwing maririnig niya ang tunog ng motor ni Miguel na humihinto sa harap ng kanilang bahay, nanginginig ang katawan ni Elena. Hindi niya ito maikwento kaninuman. Sa kanyang mga magulang, natatakot siyang ituring na kahiyahiya. Kay Ricardo, natatakot siyang hindi maniwala ang kanyang asawa at siya pa ang sisihin. Kaya't nanahimik na lamang siya, tiniis ang lahat ng sakit. Patuloy na dumaloy ang luha sa mga pisngi ni Elena nang sabihin niya, kinamumuhian ko ang sarili ko. Pakiramdam ko ang dumi-dumi ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong lumaban, pero hindi ko kaya. Sa tuwing susubukan ko, ipinapaalala niya sa akin ang recording. Sabi niya, isang send lang, malalaman ng buong nayon. Nakikinig si Reyes na may seryosong mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng simpatsya. Alam niyang hindi ito isang simpleng pag-amin, kundi isang pagpapalaya. Matapos ang maraming taon ng mabigat na pasanin. Binigyan niya si Elena ng oras para kumalma at pagkatapos ay nagtanong ng malumanay, nagbanta ba si Miguel na sasaktan si Ricardo? Natahimik si Elena ng matagal at pagkatapos ay tumango ng dahan-dahan. Sinabi niya na matapos umuwi ni Ricardo para manirahan na sa nayon, lalong naging balisa si Miguel.
hindi niya matanggap na lumalayo si Elena. Nagsimula siyang magpadala ng mga mensahe gamit ang bagong numero, nagbabanta na kung tatanggi si Elena, sisirain niya ang kanilang pagsasama. Sinabi pa niya na kailangang mawala si Ricardo para manatili silang magkasama. Nang marinig iyon, lalong natakot si Elena. Ngunit hindi pa rin siya nangahas na magkwento kaninuman. Itinala ni Reyes ang bawat salita ng mabuti. Nakaramdam siya ng galit, ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang ang testimonya ni Elena ay isang malaking susi. Ngunit alam din niyang si Miguel ngayon ay hindi lamang isang suspect sa kaso ng pagpatay, kundi isang salarin din ng pamimilit at pang-aabuso sa isang taong dapat niyang igalang bilang tiyahin. Sa pagtatapos ng interogasyon, humagulgol si Elena. Basang-basa ng luha ang kanyang mukha. Sinabi niya ng mahina, "Hindi po ako mabuting babae, sir. Pero biktima rin po ako. Pakiusap, protektahan niyo po ako sa kanya." Tinitigan siya ni Reyes ng malalim at sumagot, "Hindi ka salarin, Elena. Biktima ka. Tungkulin naming protektahan ka at ilabas ang katotohanan ito sa liwanag." Paglabas sa interrogation room, mukhang mas gumaan ang pakiramdam ni Elena, bagamat puno pa rin ang pighati ang kanyang mukha. Sa unang pagkakataon matapos ang 2 taon, nangahas siyang sabihin ang katotohanang matagal na niyang inilibing. Tumayo si Major Reyes sa harap ng bitana ng himpilan, tinitingnan ang ulan na bumabagsak sa ilog agusan. Sa kanyang puso, alam niyang ang daan patungo sa katotohanan ay bukas na. Si Miguel Castro ay hindi na lamang isang nagluluksa na pamangkin. Siya ay isang taong kailangang harapin ang batas. Dahil sa likod ng kanyang batang mukha, may nakatagong isang madilim na ugali na sumira sa higit sa isang buhay. Noong hapong iyon, isang manipis na ulan ang bumasa sa maliit na daan patungo sa bahay ng pamilya ni Miguel Castro. Ilang sasakyan ng pulisya ang huminto sa harap ng bahay na gawa sa kahoy, na mukhang tahimik mula sa labas. Ang mga residente ay nagkukumpulan sa di kalayuan, nagbubulungan, nagtataka. Hindi nila alam kung ano talaga ang nangyayari. Ngunit nang makita nila ang mga pulis na may dalang opisyal na dokumento, alam ng lahat na hindi ito isang ordinaryong pagbisita. Bumaba si Major Antonio Reyes mula sa sasakyan na may matatag na mukha. Siya mismo ang nanguna sa paghahalughog. Sa isang malinaw na boses, binasa niya ang search warrant sa harap ng mga magulang ni Miguel. Ang mag-asawa ay nagulat, maputla ang kanilang mga mukha. Ang ama ay nagtanong ng mahina, "Ano po ba ito, sir?" Sumagot lamang si Reyes ng maikli na naghahanap sila ng mahahalagang ebidensya na may kaugnayan sa pagkamatay ni Ricardo de Leon. Si Miguel mismo ay nasa sala, nakaupo, balisa. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ngumiti pa nga ng bahagya, ngunit hindi maitago ang pawis sa kanyang noo. Alam niyang ang sandaling kinatatakutan niya ay dumating na. Agad na naghiwa-hiwalay ang team. Ang ilan ay sinuri ang silid-tulugan ni Miguel, binuksan ang mga drawer, sinuri ang mga estante ng libro, at binuksan ang isang lumang aparador. Ang iba naman ay sinuri ang likod bahay kung saan madalas siyang umupo. Bawat sulok ay sinuri ng mabuti. Sa silid ni Miguel, natagpuan ng isang investigador ang isang lumang laptop na nakatago sa ilalim ng kutson. Ang aparato ay mukhang luma na, may lamat ang screen, ngunit gumagana pa. Agad itong kinuha. Pagkatapos, mula sa isang maliit na drawer, natagpuan ang isang lumang cellphone na walang SD card. Nang suriin ng mabilis, mayroon pa itong ilang video file na nakatago sa isang secret folder. Ang digital forensic team na kasama sa paghahalughog ay agad na sinuri ang laman ng mga aparato. Gumamit sila ng portable equipment, ikinonekta ang telepono sa isang espesyal na computer. Hindi nagtagal, lumabas sa screen ang isang listahan ng mga file. May ilang video na may mga random na pangalan. Nang i-play ito, biglang natahimik ang silid. Malinaw na nakikita ang lihim na recording na binanggit ni Elena. Ang mga mukha ni na Miguel at Elena ay lumabas sa video na may magkaibang ekspresyon. Si Elena ay mukhang napipilitan, habang si Miguel ay mukhang nasisiyahan. Ang boses ni Elena na nagmamakaawa ay maririnig ng mahina, ngunit walang awang ni record. Lahat ng nasa silid ay napigil ang hininga. Ang ilan ay nasuklam. Ikinuyom ni Major Reyes ang kanyang kamao. Alam niyang ito na ang ebidensyang hindi maikakaila. Dati, ang mga salita ni Elena ay maaaring ituring na mahina,
Ngunit ngayon, ang katotohanan ay nasa harap na ng kanilang mga mata. Ang orihinal at kumpletong video ay maayos na nakatago sa aparato ni Miguel. Si Miguel, na kanina pa nakaupo, ay biglang tumayo, maputlang-maputla ang mukha. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, sinabing isa lamang itong hindi pagkakaunawaan, na sila ni Elena ay nagmamahalan. Ngunit nanginginig ang kanyang boses, at hindi siya makatingin ng diretsyo. Tumingin si Reyes sa kanya ng matalim. Sinabi niya ng mahina ngunit tumatagos, ang pag-ibig ay hindi ipinanganak mula sa banta. Bukod sa video, natagpuan din ng team ang ilang mensahe na hindi pa na-delete. May mga tala ng banta na isinulat mismo ni Miguel, naglalaman ng mga masasakit na salita na kung tatanggi si Elena, sisirain niya ang kanyang buhay. Ang mga mensaheng iyon ay sapat na para patunayan ang pamimilit at pagkontrol. Ang mga magulang ni Miguel ay napaupo nang makita ang mga ebidensya. Ang ina ay humagulgol, tinakpan ang mukha. Ang ama ay nanahimik na lamang, walang laman ang tingin, na para bang hindi makapaniwala na ang anak na kanyang ipinagmamalaki ay maaaring maging ganoong klaseng tao. Matapos makolekta ang mga ebidensya, hindi na makapagsalita si Miguel. Nang iposas siya, nanginginig ang kanyang buong katawan. Alam niyang lahat ng kanyang kasinungalingan ay gumuho na. Ang daan palabas na maayos niyang binuo ay nawasak na. Noong gabing iyon, dinala ang mga ebidensya sa himpilan. Sa conference room, ipinakita ni Reyes ang resulta ng paghahalughog sa buong team. Ang orihinal na video at mga mensahe ng banta ay ipinroyekto sa screen. Natahimik ang lahat, wala nang pagdududa. Ang motibo ng krimen ay nagsimulang maging malinaw. Si Miguel ay hindi lamang isang salarin ng pang-aabuso sa sariling tiyahin, kundi mayroon ding malakas na dahilan para patayin si Ricardo, na itinuturing niyang hadlang. Sa labas ng himpilan, mabilis na kumalat ang balita ng pag-aresto kay Miguel. Nagulat ang mga taga-nayon, ang ilan ay hindi makapaniwala. Para sa kanila, si Miguel ay isang tahimik na binata na madalas tumulong sa kanyang mga magulang. Ngunit iba ang sinasabi ng katotohanan. Sa likod ng inosenteng mukha, may nakatagong isang madilim na ugali. Sa bahay ng kanyang mga magulang, ang kalungkutan ay napalitan ng kawalan. Nawalan sila ng kapatid na pinatay at ng anak na napatunayang salarin. Ang iyak at mahihinang bulong ay narinig buong gabi. Bumalik si Major Reyes sa kanyang opisina, isinara ang pinto, at matagal na nakaupo, nakatingin sa mesa. Naramdaman niya ang isang mabigat na pasanin. Alam niyang tungkulin ng pulis na hanapin ang katotohanan, at ang katotohanan ay malinaw na ngayon. Ngunit sa likod nito ay may isang trahedya na hindi na maaayos. 2 pamilya ang nasira, isang nayon ang nayanig, at isang asawa ang nakulong sa isang mahabang pagdurusa. Ngunit alam din niyang hindi pa tapos ang trabaho. Bagamat nasa kamay na ang matibay na ebidensya, kailangan pa ring makuha ang pag-amin ni Miguel. Kailangan siyang umupo sa interrogation chair at harapin ang lahat ng kanyang mga kasalanan. At iyon ang susunod na hakbang. Noong gabing iyon, malamig ang interrogation room sa Butuan City Police Office. Mayroon lamang isang mesang bakal, 2 upuan, at isang ilaw na nagbibigay liwanag sa mukha ng isang binatang mukhang gusot. Nakaupo si Miguel Castro, nakaposas, maputla ang mukha, nakatingin sa sahig. Pumasok si Major Antonio Reyes ng may mahinahong mga hakbang. Inilagay niya ang isang tumpok ng mga dokumento sa mesa at umupo sa harap ni Miguel. Tahimik ang kapaligiran, tanging ang tunog ng orasan sa dingding ang maririnig. Hindi agad nagsalita si Reyes. Matagal niyang tinitigan si Miguel na para bang binabasa ang kanyang isipan. Sa wakas, binuksan ni Reyes ang isang folder, inilabas ang ilang piraso ng papel, at inilagay sa mesa. Iyon ay mga kopya ng mga mensahe ng banta na natagpuan sa telepono ni Miguel. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang laptop at ipinakita ang isang piraso ng video na natagpuan sa silid ni Miguel. Ang mahinang boses ni Elena na nagmamakaawa ay malinaw na narinig sa silid. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata, nanginginig ang katawan. Nagsalita si Reyes sa isang seryoso ngunit matatag na boses. Lahat ay malinaw na. Mayroon kaming ebidensya ng banta, mayroon kaming recording. Wala ka nang maitatago, Miguel. Ang natitira na lang ay ang katotohanan mula sa iyong bibig. Umiling si Miguel, nanginginig ang mga labi.
Sinubukan niyang sabihin na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan na sila ay nagmamahalan. Ngunit agad siyang pinutol ni Reyes. Ang pag-ibig ay hindi ipinanganak mula sa banta, hindi mula sa takot. Alam mo iyan, Miguel. Ikaw ang nag-record, ikaw ang pumilit. Ginawa mong alipin ang sarili mong tiyahin. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Miguel na parang martilyo. Lalong yumuko siya at nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi huminto si Reyes. Tinitigan niya si Miguel ng matalim at nagtanong sa isang mabigat na boses, at si Ricardo de Leon. Ang sarili mong tiyuhin? Bakit kailangan siyang mamatay? Natahimik si Miguel ng matagal, mabilis ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay na nakaposas ay kumakatok sa mesa. Tinitigan siya ni Reyes nang hindi kumukurap. At sa wakas, bumigay si Miguel. Humagulgol siya ng malakas. Ako po ang gumawa, sir. Ako ang pumatay kay Tio Ricardo. Dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Ang iyak na iyon ay hindi na pagkukunwari. Inamin niya na mula nang bumalik si Ricardo sa nayon, naramdaman niyang naipit siya. Nagsimulang tumanggi si Elena na makipagkita sa kanya. Naputol ang kanilang komunikasyon. Naramdaman ni Miguel na nawawalan siya ng kontrol. Natakot siyang ang video na itinatago niya ay hindi na sapat para itali si Elena. Ikinuwento niya na noong gabing iyon, habang umiinom kasama si Ricardo, napuno ng galit at selos ang kanyang isipan. Nakita niyang tumatawa si Ricardo, nagkukwento tungkol sa mga plano na ayusin ang kanilang bahay, tungkol sa pagnanais na pasayahin ang kanyang asawa. Lahat ng iyon ay nagpagalit sa kanya, na parabang nawawalan siya ng isang bagay na sa loob ng 2 taon ay itinuring niyang sa kanya. Nang umuwi si Ricardo, nagpanggap si Miguel na mananatili kasama ang mga kaibigan. Ngunit lihim niyang sinundan ang kanyang tiyuhin. Sa isang madilim na daan sa tabi ng ilog, nakakita siya ng isang matigas na sanga ng kahoy. Sa isipang puno ng galit, pinukpok niya ang likod ng ulo ni Ricardo. Isang palo lang, bumagsak ang kanyang tiyuhin ng walang ingay. Matapos siguraduhing hindi na gumagalaw si Ricardo, kinalagkad niya ang katawan sa pampang ng ilog at itinulak ito sa tubig. Itinapon niya ang sanga sa agos, umaasang iisipin ng lahat na nalunod ang kanyang tiyuhin dahil sa kalasingan. Pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan, natulog doon bilang alibi. Bawat salita na lumabas sa bibig ni Miguel ay itinala ng mga investigador. Ang kanyang iyak ay minsan pumutol sa kwento, ngunit nagpatuloy siya. Sinabi niyang hindi niya binalak na pumatay, ngunit noong gabing iyon ay nagdilim ang kanyang isipan. Naramdaman niyang sa pamamagitan lamang ng pag-alis kay Ricardo ay maibabalik niya ang kanyang kontrol kay Elena. Nakikinig si Reyes na may naninigas na panga. Alam niyang mahalaga ang pag-amin na ito, ngunit bawat salita ay tumutusok din sa kanyang puso. Paano nagawang patayin ng isang pamangkin ang kanyang tiyuhin para lamang sa sariling pagnanasa? Paano nasira ang isang pamilya dahil sa isang krimen na isinilang sa loob mismo ng tahanan? Nang matapos ang pag-amin, tumayo si Reyes at tinitigan si Miguel ng matalim. Sinabi niya ng mahina ngunit malinaw, hindi ka lamang pumatay ng isang tao, Miguel. Pinatay mo ang tiwala ng pamilya. Sinira mo ang 2 pamilya ng sabay. At para dyan, mananagot ka sa batas. Humagulgol na lamang si Miguel, nakayuko ang ulo. Wala nang pagtanggi, wala nang alibi. Lahat ng maskara ay gumuho noong gabing iyon. Sa labas ng silid, nagkatinginan ang mga investigador. Alam nilang malapit nang matapos ang kasong ito. Naitala na ang pag-amin. Kumpleto na ang ebidensya. Ang natitira na lang ay dalhin ang mga dokumento sa korte. Ngunit sa kanilang mga puso, walang gaanong ginhawa. Pighati lamang. Dahil ang katotohanang nabunyag ay hindi lamang tungkol sa isang krimen, kundi isang trahedya ng pamilya na hindi na kailanman mabubuo. Isang maulap na umaga sa butuan. Ang kulay abong mga ulap ay nakabitin sa ibabaw ng ilog Agusan. Ang mahalumigmig na hangin ay nagdadala ng amoy ng putik at basang mga dahon. Isang konvoy ng mga sasakyan ng pulisya ang dahan-dahang gumalaw patungo sa barangay Agusan Pequeño, ang lugar kung saan nangyari ang trahedya kay Ricardo de Leon. Sa araw na iyon, isasagawa ang opisyal na rekonstruksyon. Ang mga residente ay nagkukumpulan sa di kalayuan.
Ang ilan ay nakatayo sa tabi ng kalsada, ang ilan ay nasa maliliit na bangka na nakahanay sa pampang. Nagbubulungan sila, puno ng pag-usisa at takot ang kanilang mga mukha. Naglagay ang mga pulis ng police line para walang makalapit. Sa gitna ng mga pulis, inilabas si Miguel Castro mula sa isang sasakyan ng bilangguan. Ang kanyang katawan ay mukhang nanghihina, maputla ang mukha, nakaposas ang dalawang kamay. Nakasuot siya ng orange na damit ng bilanggo. Nakayuko ang kanyang ulo. Maraming mga mata ang nakatingin sa kanya, may halong pagkasuklam at awa. Ang ilan ay hindi makapaniwala na ang binatang dating kilala na magalang ay nakatayo ngayon bilang suspect sa pagpatay sa sarili niyang tiyuhin. Pinangunahan ni Major Antonio Reyes ang rekonstruksyon. Nakatayo siya ng tuwid, nagbibigay ng malinaw na mga utos sa mga investigador at sa taga-usig na naroroon bilang tagamasid. Isang abogado rin ang naroon upang tiyakin na lahat ng procedure ay naaayon sa batas. Nagsimula ang rekonstruksyon sa unang punto, isang simpleng karinderya sa tabi ng ilog. Dito uminom sina Ricardo at Miguel noong huling gabi. Isang pulis ang gumanap bilang si Ricardo, habang si Miguel mismo ang kailangang ipakita ang kanyang mga ginawa. Sa isang mahinang boses, ikinuwento niya kung paano niya sinadyang magbuhos ng mas maraming inumin sa baso ng kanyang tiyuhin, naghihintay hanggang sa malasing si Ricardo. Mula sa karinderya, naglakad ang grupo sa isang madilim na daan patungo sa pampang ng ilog. Ang maputik na daan matapos ang ulan kagabi ay nagpabigat sa kanilang mga hakbang. Ipinakita ni Miguel ang punto kung saan nagsimula siyang sundan si Ricardo mula sa likod. Nag-aalangan, itinuro niya ang isang madilim na kanto na napapalibutan ng matataas na damo. Itinala ng mga pulis ang bawat detalye. Pagdating sa pangunahing lugar ng krimen, biglang natahimik. Tanging ang tunog ng agos ng ilog at ang hangin na dumadampi sa mga puno ang maririnig. Inutusan si Miguel na ipakita muli ang kanyang ginawa. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang bigyan siya ng isang replika ng sanga ng kahoy na kahawig ng tunay na bagay na natagpuan ng mga diver ilang linggo na ang nakalipas. Sa paos na boses, sinabi ni Miguel, "Dito ko po pinukpok ang likod ng ulo ni Tio Ricardo." Pagkatapos ay ipinakita niya kung paano niya iwinasiwas ang sanga sa likod ng ulo ng biktima. Lahat na naroroon ay napigil ang hininga, iniisip kung gaano kabilis nangyari ang trahedya. Pagkatapos nito, ipinakita niya kung paano bumagsak si Ricardo nang walang ingay. Sa isang tense na mukha, ipinakita niya kung paano niya kinalagkad ang katawan ng kanyang tiyuhin na hindi na gumagalaw patungo sa pampang ng ilog. Ang pulis na gumaganap bilang biktima ay sumunod sa mga direksyon. Ang kanyang katawan ay hinila hanggang sa pampang. Sa tabi ng maputik na tubig, itinuro ni Miguel ang lugar kung saan niya itinulak ang katawan ni Ricardo sa ilog. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Itinulak ko po siya sa tubig. Pagkatapos, itinapon ko ang sanga sa agos. Tapos umalis na ako. Isang investigador ang naglagay ng marka sa lokasyon gamit ang pulang pintura, habang kinukuhanan ng litrato ng police photographer ang bawat anggulo. Lahat ng kilos ay itinala ng detalyado upang maging matibay na ebidensya sa paglilitis. Maputlang-maputla ang mukha ni Miguel, walang laman ang kanyang mga mata. Halos hindi na siya makatayo matapos ipakita ang lahat ng iyon. 2 pulis ang umalalay sa kanya para hindi siya matumba. Samantala, ang mga magulang ni Ricardo na naroroon ay humagulgol lamang. Tinakpan ng kanyang kapatid ang mukha, hindi na kayang tingnan pa. Tinapos ni Major Reyes ang rekonstruksyon sa isang matatag na boses. Lahat ay malinaw na, lahat ay naitala na. Wala nang maikakaila. Hindi namatay si Ricardo de Leon dahil sa kalasingan at pagkalunod. Pinatay siya ng sarili niyang kadugo. Ang mga residenteng nanonood mula sa malayo ay nagbulungan, ang ilan ay umiling. Hindi nila inakala na ang maliit na daan sa tabi ng ilog na karaniwan nilang dinadaanan araw-araw ay nagtatago pala ng isang madilim na lihim ng isang pagpatay. Noong hapong iyon, opisyal na natapos ang rekonstruksyon. Lahat ng ebidensya, mga recording, litrato at tala ay maayos na itinago. Lalong naging kumpleto ang kaso. Ang chain of events ay malinaw na nabuo mula simula hanggang wakas. Ang daan patungo sa korte ay bukas na ngayon. Sa loob ng sasakyan ng bilangguan, tahimik na nakaupo si Miguel. Namumugto ang kanyang mga mata.
Alam niyang pagkatapos ng araw na ito, wala nang pagkakataong magtago. Alam na ng lahat ang kanyang ginawa. Nakita ng lahat ang katotohanan, at maaari na lamang siyang maghintay sa araw ng paglilitis kung kailan opisyal na pagpapasyahan ang kanyang kapalaran. Tumingin si Major Reyes sa bintana ng sasakyan na nagdadala sa suspect. Ang hangin sa hapon ay umiihip, ang mga dahon ng niyog ay gumagalaw, at ang tunog ng ilog ay patuloy na dumadaloy. Huminga siya ng malalim, nakaramdam ng ginhawa dahil malapit nang makamit ang hustisya. Bagamat sa likod nito, mabigat ang kanyang puso na makita ang isang pamilyang wasak. Oktubre 2025, ang gusali ng Butuan City Regional Trial Court ay puno ng tensyon. Noong umagang iyon, maaga pa lang ay dumarating na ang mga tao, nais masaksihan ang paglilitis na pinag-uusapan ng lahat. Ang kaso ng pagpatay kay Ricardo de Leon na kinasasangkutan ng kanyang sariling pamangkin, si Miguel Castro, ay yumanig sa puso ng marami. Sa loob ng korte, puno ang mga upuang kahoy. Sa unahang hanay, nakaupo si Elena Santos na may payat na mukha. Namumugto ang kanyang mga mata dahil sa madalas na pag-iyak. Dumating siya hindi bilang akusado, kundi bilang isang saksi at biktima sa kaso ng pang-aabuso at pangingikil na ginawa ni Miguel. Matatag ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin ng malalim na sugat. Sa kabilang dako, naroroon ang mga magulang ni Miguel, nakayuko ang mga ulo. Nakulong sila sa isang dobleng pighati. Sa isang banda, nawalan sila ng kapatid na pinatay. Sa kabilang banda, kailangan nilang panoorin ang sariling anak na nakatayo bilang salarin. Wasak ang kanilang mga puso, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanilang mga mukha. Nang pumalo ang martilyo ng hukom, natahimik ang korte. Dinala si Miguel papasok, nakaposas ang mga kamay. Payat ang kanyang katawan, maputla ang mukha, magulo ang buhok. Ang binatang dating kilala na tahimik ay mukhang marupok na ngayon, na para bang ang anino ng kamatayan ay nakabitin sa kanyang ulo. Umupo siya sa upuan ng akusado, nakayuko, hindi nangangahas na tumingin kaninuman. Tumayo ang taga-usig, binasa ang mahabang sakdal. Idiniin niya na si Miguel ay sinadya at pinatay ang kanyang tiyuhin, si Ricardo de Leon, sa pamamagitan ng pagpukpok ng isang matigas na bagay sa ulo at pagkatapos ay itinapon ang bangkay sa ilog upang pagtakpan ang kanyang krimen. Inihayag din ng taga-usig na sa loob ng 2 taon, ginawa ng akusado ang pangingikil at pang-aabuso sa asawa ni Ricardo, si Elena Santos, sa pamamagitan ng mga banta at video recording. Umalingaw-ngaw ang boses ng taga-usig sa buong silid. Ang ginawa ng akusado, sabi niya, ay hindi lamang isang paglabag sa batas, kundi isang pagtataksil sa mga halaga ng sangkatauhan at pamilya. Hiningi niya ang pinakamabigat na parusa, parusang kamatayan, bilang anyo ng hustisya para sa biktima at sa lipunan. Matapos basahin ang sakdal, binigyan ng hukom ng pagkakataon si Miguel na sumagot. Sa paos na boses, tumango si Miguel at inamin ang lahat ng akusasyon. Sinabi niyang nagsisisi siya, na nagdilim ang kanyang isipan noong gabing iyon. Inamin niyang hindi niya napigilan ang selos kaya't nagawa niyang patayin ang kanyang tiyuhin. Umiyak din siya at humingi ng tawad kay Elena, bagamat alam niyang huli na ang lahat. Nang si Elena na ang magbigay ng testimonya, natahimik ang korte. Sa nanginginig na boses, ikinuwento niyang muli ang pagdurusa na dinanas niya sa loob ng 2 taon. Paano siya pinilit, binantaan, at nabuhay sa takot dahil sa video na ni-record nang walang pahintulot. Sinabi niyang hindi siya isang babaeng mahina ang pananampalataya, ngunit nakulong siya sa isang takot na pumipigil sa kanya. Naputol ang kanyang boses nang banggitin niya na ang kanyang pananahimik ang naging dahilan kung bakit ang kanyang minamahal na asawa, si Ricardo, ang naging huling biktima. Marami sa mga naroroon ang yumuko, ang ilan ay nagpunas ng luha. Ang mga salita ni Elena ay hindi lamang isang testimonya, kundi isang sigaw ng puso ng isang babaeng 2 beses naging biktima, sa kamay ng isang pamangkin at sa isang napakalupit na tadhana. Sinubukan ng abogado ng akusado na magbigay ng depensa. Sinabi niya na bata pa si Miguel, na ang kanyang ginawa ay bunga ng bulag na selos at isang magulong isipan. Nakiusak siya sa hukom na isaalang-alang ang edad at kinabukasan ni Miguel. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi kayang burahin ang bigat ng katotohanang malinaw ng nailahad. Matapos ang pagsusuri sa iba pang mga saksi, ebidensya,
at mahabang debate sa pagitan ng taga-usig at ng abogado, sa wakas ay pumasok ang mga hukom sa kanilang silid para mag-usap. Tense ang kapaligiran sa korte. Lahat ay naghihintay ng desisyon. Tila mabagal ang takbo ng oras hanggang sa bumalik ang mga hukom sa kanilang mga upuan. Seryoso ang kanilang mga mukha. Sa isang malakas na boses, binasa ng hukom ang hatol. Batay sa mga katotohanan sa paglilitis, napatunayan na si Miguel Castro ay sinadya at may kamalayang pinatay ang kanyang sariling tiyuhin. Napatunayan din na ginawa niya ang pang-aabuso at pangingikil sa kanyang tiyahin, si Elena Santos, sa pamamagitan ng banta at video. Ang kanyang mga ginawa ay sumira sa karangalan ng pamilya, dumungi sa mga halaga ng lipunan, at hindi nagpakita ng tunay na pagsisisi. Pinupok ng hukom ang martilyo, ipinahayag na ang akusado ay hinahatulan ng parusang kamatayan. Natahimik ang buong silid. Napahandusay si Miguel sa kanyang upuan, maputlang maputla ang mukha. Hindi siya sumigaw, hindi lumaban, ipinikit lamang ang kanyang mga mata habang dumadaloy ang mga luha. Ang kanyang mga magulang ay humagulgol. Nagkabisig sila para hindi matumba. Tinakpan ni Elena ang kanyang mukha ng kanyang belo. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit wala siyang sinabi. Natapos ang paglilitis, ngunit ang sugat na iniwan nito ay mananatili ng matagal. Dinala si Miguel palabas ng korte, pajuwang-jiwang ang mga hakbang. Ang itim na anino ng parusang kamatayan ay sumama sa kanya. Sa labas ng gusali, nakatayo si Major Reyes, tinitingnan ang mga tao. Sa kanyang puso, hindi siya nakaramdam ng pagmamalaki kahit natapos na ang kaso. Nakaramdam lamang siya ng pighati. Alam niyang naipatupad na ang hustisya ng batas, ngunit ang hustisya ng puso, sino ang makapagbabalik nito? Ang trahedyang ito ay nag-iwan ng isang aral na tumatak sa lahat. Na ang pananahimik ng isang biktima ay hindi nangangahulugang walang pagdurusa. Na ang pamilya, ang lugar na dapat sanang kanlungan ng pagmamahal, ay maaaring maging pinakadelikadong lugar kung ang tiwala ay sinira. At ang kasakiman at pagnanasa ay maaaring magbulag sa isang tao, hanggang sa magawa niyang patayin ang sarili niyang kadugo. Sa pampang ng ilog Agusan, patuloy na dumadaloy ang tubig, tila tinatangay ang lahat ng lihim na dating inilubog dito. Ngunit para sa mga naiwan, ang sugat ay mananatili, isang mapait na paalala tungkol sa panganib ng katahimikan, tungkol sa kahalagahan ng lakas ng loob na magsalita bago mahuli ang lahat. Kaya't ang kwento ni Ricardo de Leon at ng trahedya ng kanyang pamilya ay hindi lamang isang talaan ng krimen. Ito ay isang aral sa buhay. Isang aral na ang katapatan, katapangan, at pagkakaisa ang huling depensa laban sa dilim ng masamang hangarin. At kapag gumuho ang depensang iyon, ang resulta ay hindi lamang isang buhay na nawala, kundi isang buong pamilyang nawasak. Ang kwentong ito ay nagtatapos ng may pait, ngunit nagsisilbi ring isang paalala. Para sa bawat nakikinig, pagnilayan natin. Sapat na ba tayong matapang para maging tapat sa ating pamilya? Sapat ba tayong sensitibo upang makita ang mga senyales ng pagdurusa ng ating mga mahal sa buhay? Dahil madalas, ang panganib ay hindi nagmumula sa labas, kundi sa loob mismo ng tahanan.